Pinaplano na ngayon ng pamahalaan ang pagsasapribado ng EDSA busway. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, inihahanda na nila ang terms of reference para sa pagsasapribado nito. Meron po tayong consultant na gumagawa ng terms of reference, no? And hopefully po by siguro end of first quarter, no, or start of second quarter ay matatapos na itong terms of reference. Ipapabid din po natin to. Sa ilalim ng privatization, ang pribadong sektor ang magpo-provide ng mga sasakyan at sila rin ang mag-ooperate. Maganda sana kung isang klaseng bus lang yung nag-ooperate dito, no? Para uniform. Ayon pa kay Bautista, lalagyan ng electronic schedule sa mga pick-up area ng EDSA busway para alam ng mga commuter kung kailan darating ang mga bus para maging maayos at magkaroon ng sistema. Parang nasa ibang bansa tayo, no? Malalaman natin kung anong oras dadating yung susunod na sasakyan, no? Even yung mga pasahero natin, they can use an app, no? Para alam nila kung kailan sila dapat dumating doon sa mga stations, no? Ang EDSA busway ay inilaan ng gobyerno para sa mga pampublikong bus bilang bahagi ng Bus Rapid Transit System na layuning mabawasan ang problema sa traffic sa EDSA. Samantala, sisimulan na rin ngayong 2025 ang rehabilitasyon ng EDSA. Target itong masimula ng DPWH ngayong Marso, kung saan ang southbound lane ang unang isasalang sa rehabilitasyon. Alam naman natin na ang EDSA ang major artery dito sa Metro Manila. Any obstruction dyan na magkakos ng additional traffic ay affected ang buong Metro Manila. So, pag nagsimula po itong rehabilitation ng EDSA, i-anticipate po natin yung pagsikip ng daloy ng traffic. Pero ito po ay sakripisyo na kailangan natin gawin. Bakit po? Nakikita naman natin yung situation ng EDSA, maraming lubak-lubak sa kalsada, na nagpapabagal din yan ng daloy ng traffic kasi pag nakita mo may lubak, mag-slow down ka, may domino effect yan. As compared kung smooth yung kalsada. I understand high grade na asfalto ilalagay dyan, so smooth yung magiging flow ng sasakyan. So, yan po ay konting inconvenience na after naman ay magdudulot ng ginhawa at magpapabilis in a way ng daloy ng traffic sa EDSA. So, in the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.